what Jesus, living what Jesus loves, steadfast faithfulness. Yan. So, ito na last part. Yan. Sabi ko sa 2 Timothy, yan, may sinay ko. 2 Timothy 1 verse 6. For this reason, I remind you to fall into play the gift of God, which is in you through the laying of all of my hands. Tayo pinanalangin namin Diyos na dakila sa lahat at papasalamat ko yung muli, Panginoon, sa panibagong linggo ito, kung saan, Panginoon, lalo namin titigas ka muli sa aming mga buhay upang maunawaan namin ang mga mensahe mo sa oras na ito. Dalahin ko, Diyos, Panginoon, ang isa buhay namin ito upang may bahagi namin, Panginoon, sa lahat ng tao na aming nakakasalukuha sa pang-araw-araw. Dalahin ko, Diyos, Panginoon, ang banal na Espiritu ang magsalita sa iglingkod upang sa ganun, Panginoon, kami, Panginoon, ay mas lalong lumalim sa pag-aaral ng iyong mga salita. Kaya din, Panginoon, mga nakikinig, Panginoon, dalahin ko, Diyos, ang banal na Espiritu ang bumabay upang maunawaan ang lahat ng nais kong sabihin. At kami, Panginoon, magkaroon, Panginoon, ng magandang pagkatoo matapos na aming marinig at isabuhay ang mga aking marinig sa bawat ito. Naalala yung panalangin ko sa pangalan ni Jesus. Amen. Siguro ito. Praise. Yeah. So, steadfast faithfulness guarding the gospel claim. No? Ito yung ating subtopic o subsermon. Yeah. So, steadfast faithfulness guarding the gospel claim. Yeah. So, throughout history, no, makikita natin na fear has been one of humanity's greatest enemies. Yung tao, diba? Madali matakot diba? Pag, halimbawa, aral na amin sa Word of God, no? Pero, merong laging sinasabi ng mga tao, no? Sa buhay ng isang tao, meron siyang kinakatakutan. Anong tawag ng problema? Problem. Yan, may kinakatakutan, no? Maaring takot ka sa aso, diba? Alam mo, Word of God, sabi sa salita ng Diyos, ang tao binigyan ng dominion sa buong mundo. Diba? Ibig sabihin, nakaaangan tayo, no? Ibig sabihin, meron tayong authority, no? Na kahit hayop kaya natin utusan, no? Pero once upon a time ang buhay mo, ginahulan ka ng aso, hindi mo makadaan dun sa street na dadaanan mo. Tapos ano nangyayari? Diba? Sa sobrang takot mo, hindi ka na makagalaw. Hindi mo na lang gagawin mo. Nakatayo ka na lang. Pero biglang mo naalala yung salita ng Diyos na lahat, no? Sa lahat ng pangalan, sa lahat ng tao ay kulhod sa kanilang pangalan. Diba? Yung pangalan ni Jesus. No? Sabi ko sa aso, in Jesus' name. Diba? At yung tumakahon na aso, na gusto ka nung sakmalin ay natahimik, nagulat, no? Natahimik siya. Pero ikaw pa rin, nanginginig ka pa rin sa tao. Jesus' name. Pag nasa dilim ka, di ba? Pinapapanood ng motovlogger, no? Dahil sa napakadilim na street, no? Lahat talos ng motovlogger na nakikita ko, pag dumadaan sa napakadilim na lansatan, di ba? Kinakanta na, alay, di ba? Mga nagiging Kristiyano, no? Maganda lang doon kasi lahat ng nanonood nakakarinig ng Word of God. Sabi, alive forever. My Jesus is alive. Diba? Lahat ng Kristiyano kanta, no? Lahat ng may Jesus kasi above, no? Yung pangalan ni Jesus. No? Maganda nakakarinig sila. No? Kahit yung iba, natatawa din sa content o sa video, pero ang pinaka-importante doon ay nalaman nila ng buhay si Jesus. At dahil buhay si Jesus, hindi ka matatakot kahit kumaka sa madilim na yugto ng iyong buhay. No? So, balikan natin, no? Greatest enemy daw yung fear. Which is totoo naman. No? Nang dahil sa takot, ang daming hindi nagaganap na pangarap. No? Hindi nagkakaroon ng katagumpayan sa pangarap. Maraming mga pangarap na nasira, no? Nawala. No? Dahil lang sa takot. No? So, gusto ko i-share sa inyo yung tinatawag na little known tragedy
the Bengal rice famine during World War II. No? Alam niyo ba yan, yung story na yan? Nagulat din ako sa story yan. No? So, in World War II, from October 1942 to 1943, mga 2 to 4 million tao ang namatay sa India dahil sa gutom. So, sobrang gutom nila, namatay yung mga tao. No? 2 to 4 million. Isipin niyo yun. From October 1942 to October 1943. Grabe. 2 to 4 million namatay. No? Estimated lang nila yun. No? And the shocking thing, they didn't die because there wasn't enough food. They died because of fear. Hindi naman dahil ng pagkain. Wala silang makain. No? Pero dahil natatakot sila. Sino yung natatakot? Yung kanilang local leaders. Yung mga pinuno ng kanilang lungsod. Yung mga pinuno sa kanilang lugar. No, natakot. Bakit? Ano bang tinatakutan nila? Yung Japanese invasion. Baka masakot din sila. No? Nalala ko, di ba sa Pilipinas, maraming kwento nung panahon ng Hapon. Di ba? So, nung panahon ng Hapon, grabe yung mga kwento. Imagine, nakarating din sa kanila yung ganung kwento, real time, kasi sa ating kwento lang, sa kanila nangyayari reality right now, yung timeline nila. No? So, nung nakarating yung kwento sa kanila, natakot yung mga leaders nila, ginawa nila, dinor nila lahat ng rice sa city, tapos nilagay nila sa city o Calcutta to keep it safe. Kinabo nila. No, hindi sila naglalabas lahat, nagpapasok ng bigas. Tapos ayaw nilang ilabas kasi pag sinapot sila, at least meron silang papupunan. Yun. So the Japanese never came. Hindi pumunta yung Japanese. Natakot sila sa wala namang kasiguraduhan, no? But the rural people were left without food and millions died. No, they died not because of lack, but because of fear took over. Imagine, dahil lang sa takot, na wala namang sasakot sa kanila, no? Namatay yung 2 to 4 million. Diba? Fear is the chief enemy of faithfulness. Fear freezes people. Nalala ko, di ba may mga makikita tayo, mga kwento sa social media, di ba? Yung mga scam or yung mga holdapan, di ba? Lagi, dapat ganito ginawa mo, dapat ganito yung mga comment, no? Pero tandaan natin, no? Fear freezes people. Di ba? May incident, no? Hindi ka makagalaw, hindi mo lang gagawin mo, di ba? So, automatic, pag natakot ang tao, gano'n agad yung reaction. It's stop what God has called them to do. Kaya importante mawala yung takot, no? We see in the Bible, fear made Israel complain at the Red Sea. Fear froze the army before Goliath. Fear made the disciple wake Jesus in panic during the storm. Fear made Peter deny Jesus. Di ba? Nang dahil sa takot. Napakarami pang story niyan, no? Iilan lang yan. Di ba? Pero napakaraming story diyan, no? Nang dahil sa takot, hindi natuloy yung pangako mo sa Panginoon na magpapastor ka. Di ba? Marami pang story yan. Nang dahil sa takot, nawala yung desire mo sa gusto mong paglilingkod sa Panginoon. Diba? Napakarami pang story niyan. And even today, no, fear is stealing faith and immobilizing many Christians. But here's the good news. Even great men and women of God have battled fear. No? Nilabanan. Ayun yung pinakamaganda doon. Merong men and women of God na nilabanan yung takot, yung fear. Kaya nga sabi dyan sa 2 Timothy, no, verse 1 to 7, Paul writes to a young leader who was struggling with fear. At ayun nga si Timothy, no? Timothy was timid, shy, not the strong personality type. But Paul knew God doesn't look at the outward qualification. He looks at the heart. May heart naman. Sabihin mo sa katabi mo, may heart ka naman. Diba? Lahat tayo may puso, may passion.
sa paglilingkod. Pero laging napangungunahan ng takot, no? Ikaw mag-opening prayer. Gusto mo naman, kaya lang natatakot ka. Anong sasabihin nila pag nagkamali ako? Di ba? Gusto mo mag-preach, natatakot ka nga lang, baka magkamali ako. Di ba? Gusto mong mag-song leader, natatakot ka lang, baka pumiyok ako. No? Laging ganun. Pero may heart. Ganun din si Timothy. No? Mahiyain. No? Feeling niya hindi siya qualified. No? Pero may heart. No? Ayun yung tinitignan ni Lord. Kaya if you ever felt unqualified, if your spiritual fire is burning low, if fear is creeping in, this message is for you. Paul gives us 4 keys to overcome fear and remain steadfast in faithfulness. Unang-una, we overcome fear by reassuring one another. Ayan. So sa verse 3, sabi, nagpapasalamat ako sa Diyos na pinaglilingkuran ko ng may malinis na konsensya. Tulad ng ginagawa ng mga ninuno ko, nagpapasalamat ako sa Kanya sa tuwing inaalala kita sa panalangin araw at gabi. Verse 4, kapag naalala ko ang pag-iyak mo noong umalis ako, kaya nasasabik akong makita ka para maging lubos ang kagalakan ko. Paul starts this letter not with correction but with encouragement. Di ba? May mga kaibigan ba tayo o kapananampalataya sa Panginoon na hindi na natin kasama, tapos minessage mo, paano ba i-message siya? Kino-correct mo ba agad? Di ba? Gayahin natin yung mga nangungutang. Di ba? Hindi direct to the point, no? Kagaya ni Apostol Pablo, encouragement. Uy, ang ganda naman ng halaman mo. Magkano yan? Baka pwede naman umutang dyan para may pambili rin ako dyan. Di ba? Mga ganun ba? No? So si Apostol Pablo, instead na i-correct niya agad yung pagiging timid ni Timothy, pagiging shy niya, di ba? Ang ginawa niya, in-encourage niya muna, no? Si Timothy. Before telling Timothy fan into the flame his gift, no, Paul reassures him, no? Naniniwala ako, we all need this, no? Someone to stand beside us and speak life when yung takot ay bumubulong ng kasinungalingan. Diba? Pag yung takot kasi bumubulong ng kasinungalingan, kailangan meron someone na mag-encourage sa atin, no? Lalabanan yung takot, no? Para mapapaglingkuran natin ang Panginoon ng totoo, no? Paul gives Timothy 5 ways of reassurance, no? Number 1, gratitude. I thank God for you. Ginagamit natin to, no? Ginagamit natin to, no? Ginagamit ba natin? I thank God, no? Thank you Lord sa buhay mo. Di ba? Pero naging common kasi siya. Parang wala nang dating. No? Ngayon, bibigyan ulit natin siya ng daan na pag sinabi natin to, sincerely, o totoo, hindi yung naging siya, expression. Ang hirap, no? Hindi mo alam kung totoo ka pa, kahit sa sarili mo. No? Sinabi mo, uy, thank you Lord sa buhay mo. Pero hindi mo sure kung sincere mong sinabi yon o naging expression na lang siya. No? Ayun yung nakakatakot no? Hindi mo alam, nagsisinungaling ka na pala. Yun. Kaya gawin nating totoo. No? Yung praise God natin. Gawin nating totoo. Hindi lang siyang ginagawa nating expression. No? Kagaya ng may nagulat. No? Nagulat ako kasi nung way back, siguro 10 years ago na, naglalakad ako. Tapos, merong church, tapos may lumabas doon. Hindi ko siya nakitang lumabas doon. Hindi ko napansin. Tapos nagmamadali ako maglakad kasi umaambon. Tapos, nagkasalubong kami. Ay, muntik na kami kamanggaan. Tapos, nakaiwas ako. Sabi niya, napa-in Jesus name siya. Nalaman ko Kristiyano siya. Pero natakot siya. No? Jesus name. Parang napaganon siya. Natakot, nirebuke niya ako. Pero, nakakalungkot yung part na naging expression siya. No? Ayun siguro yung sinasabi na
yung paggamit ng pangalan niya sa walang kabuluhan. No? Minsan ginagamit natin siya, expression na lang hindi na totoo. Di ba? So, itong, I thank God for you. Nagpapasalamat ako sa Diyos sa buhay mo. No? Gawin nating totoo. Hindi lang Kasi, ang sarap maramdaman, ang sarap pakinggan kung totoo. No? Tayo mga Kristiyano, meron tayong discernment, no? Nade-discern natin kung totoo o ginagawa lang expression. Di ba? So, baka sabihin nyo, ay, plastic ko dun. Di ba? So, gawin natin totoo, no? Encouraging words lift the soul. When was the last time you told someone na, I thank God for you? Di ba? Kailan yung huli? Yung totoo. Di ba? Yan. Minsan simpleng salita lang pero it can reignite someone's fire. Di ba? Lahat tayo may fire of the Holy Ghost. No? Pero ang pinaka-importante doon, no? Maramdaman mong belong ka talaga sa Kingdom of God. Belong ka sa God's family. Di ba? Na kung saan, kagaya ng trato ni Apostol Pablo kay Timothy. Di ba? Kaya sabi ko rin lagi kong sinasabi, kasi napansin ko sa simula ng Send the Light, ang daming come and go. Tapos, yung mga hindi na active, ang nangyari sa kanila, nahihiya na silang bumalik. Sabi ko, bakit kaya nahihiyang bumalik? Kapag nagka-campus, minsan sumasama ako. Hindi naman, sumasama lang ako. Hindi ako nakiki-campus. No? Sama lang ako, nag-observe lang ako. Nag-share sila sa loob ng classroom. Yung batch pa nila, Pastor Danto. Nag-share sila. Tapos, nanonood lang ako. Tapos yung mga dating active na inactive na tawag doon? Nahihiya. No? Umiiwas. Nag-iiwasan sila ng mga active. Sabi ko, dapat hindi ganon. No? Kaya, sa mga generation na nakakausap ko, sinasabi ko, kapag merong nawala sa Panginoon, huwag natin silang i-treat na nawala sila sa Panginoon. Diba? Huwag natin sila invite. Kasi diba, invite kita. Ayoko nung salitang yun ini-invite. Yung mga dati nating kasama. Dapat, simba tayo ulit. Diba? Simba tayo. Samahan mo ko, sabay tayo. Diba? Hanggang eventually, kakasabi natin nun, ikaw na yung pinapalo up. Nung oras na, diba? Simba tayo ulit, no? Samahan mo ko, simba tayo. Hindi, invite kita, di ba? Parang kasing bago. No? Kasama na natin sila sa Panginoon. No? Parang nafe-feel nila, ay, hindi na talaga ako belong. Di ba? So, kailangan i-reignite natin yung fire, yung faith nila. No? Kasi, once upon a time ng buhay nila ay, tinanggap din nila si Jesus, di ba? Nawala lang sila sa focus, pero kayang-kaya pa yan, no? Yan. Ikalawa, faithfulness. I'm praying for you. Sinasabi ba natin to? Diba? Moment of silence. Sinasabi ba natin to? Isipin nga natin. 60 seconds. Naalala ko yung isang mission. Merong isang mission ginawa ang Send the Light. Tapos, yung dito lang sa Katarungan yun Pupunta ka kung Sansang Street, tapos may pamimigay. Ang gandang mission yun kasi matipid. No? Pupunta ka lang sa mga kapitbahay. Kanya-kanyang street, kanya-kanyang ganun. Tapos, may mga may mga tao kasing nasa garahe ng bahay. Ayun yung target ko. Kasi yun yung mga, pag tapos na yung gawaing bahay nila, lalabas sila. Maganda pag hapon gawin. Lalabas sila ng bahay, tapos
magmumuni-muni lang, mag-aaksaya ng oras, no? Maghihintay. Ganun yung routine nila hanggang mamatay, no? Kaya sabi ko, ayun yung target, no? Hindi ko alam kung sino mga kasama ko noon. Tapos meron kaming isang kinatok kasi nakita namin nasa garahe, no? Tapos sabi namin, pwede po ba kayong ipag-pray? Sabi namin, syempre naman. Parang, ayan lang iniintay ko. Parang gusto niyang sabihin na gano'n. Yan lang iniintay ko. Diba? Sa buhay ko. Sabi niya, bakit? Nagtanong siya, bakit? Anong meron? Tapos pinag-pray namin. Tapos inabot namin yung regalo. Maliit lang, parang loot bag nga lang yun eh. Tapos, sabi niya, wag na. Para namang sinuhulan siya. Ganun, parang ganun. Ay, hindi po, thank you, gift lang po namin to ganyan. So, sobrang gulat na gulat siya kasi bakit na may mga taong gustong ipagpanalangin siya. No? Pero nalilimutan natin minsan na yung kapatid natin sa Panginoon, yung mga kasama natin sa church, no? Kailangan din to. Diba? Pinagpipray ba natin yung mga kapatid natin sa Panginoon? Mag-release kaya tayo ng prayer list. Lahat ng pangalan ng members, lahat ng pangalan ng family members. Diba? Tapos, sige, gawin natin listahan. Tapos lahat meron. No, kung ayaw nyo ng papel, sa digital, i-send na lang. No? Mag-release kaya tayo nun para lahat mapagpe-pray natin. Di ba? Halimbawa, ito kasi very intimate kasi yung relationship ni Paul at saka ni Timothy. Kaya kilala nila isa't isa. No? Pero tayo dito sa church, meron tayong mga kilala. No? Kilala natin yung kung paano siya nag-grow, kung paano siya naligtas, diba? Meron tayong mga ganon. So, pag in-encourage natin o pinag-pray natin yung mga ganon, nakala niya, wala na siyang halaga, no, sa'yo, kasi parehas na kayo nag-grow. Akala niya, hindi mo na kailangan ng encouragement, hindi mo na kailangan ng prayer. Hindi ito emotional preaching, Hindi ito emotional, So, inaano ko lang na, minsan kasi, yung mga maliliit na bagay, hindi na natin binibigyang halaga. No? Kasi nagulat ako sa school, maraming Kristiyano nasa guidance office. Anong hinihingi? Advice. Hindi violation, hindi mga gano'n, no? Advice. Sabi ko, mga Kristiyano na to eh. Di ba? Siguro, yung church ngayon kasi nagiging matigas na bato. Di ba? Yung mga puso. Ayaw na ng mga ganitong bagay, no? Kasi, although lahat tayo ay dapat nakafocus sa Panginoon, di ba? Yung pag-ibig ng Panginoon yung tinetreasure natin, dapat nakatingin lang tayo sa Panginoon, pero may utos sa atin ng Panginoon eh. Yung mga one another, di ba? Love one another, di ba? Bakit natin hindi susundin din yon? Ibig sabihin, para mabuhay yung church, di ba? Kailangan pa rin talaga natin i-ayos ito, no? Yung ganitong part. Kasi, di ba sabi nila, yung mga babae mabilis umiyak, no? Yung mga lalaki hindi umiiyak agad, no? Matagal, mahirap pa iyakin. Pero, yung struggle ng tao parehas lang sa babae at lalaki. Parang mas matatag lang talaga loob ng lalaki, no? Ganun yung Pero pag naiiyak mo na kasi, gumiginawa yung pakiramdam mo. Pero kung wala kang iiyakan, kasi ang hirap umiyak sa lalaki kapag wala kang sharean, no? Pag wala kang sasabihan nung kasi sa lalaki ang corny. Ay bawal yan, lalaki tayo. Parang ganon. So nangyayari, kinikimkim na lang. Kaya hindi na lang umiiyak. Pag hindi ka nakaiyak, sasakit yung kalooban mo. Di ba? So, tingnan nyo nga yung datos, kung sino ang mas maraming nagpapakamatay, babae ba o lalaki. Yun, tingnan nyo. Hindi ko sasabihin kung ano. Tingnan nyo na lang yung data. No? So, ibig sabihin, no, yung I'm praying for you, malaking impact yan. Napakalaking impact yan. Diba? Knowing someone is praying for you is one of the greatest comforts in ministry. No? Nakaka-comfort kasi talaga siya. No? Mission tayo ng mission, pero yung katabi natin, hindi natin na mission. Diba? Parang nagiging insensitive tayo. Diba? Na tinitingnan lang natin na magkamaling kapatid natin sa Panginoon, pero hindi natin siya nagiging mission field. Diba? Parang nagiging insensitive tayo. Na tinitingnan lang natin na magkamaling kapatid natin sa Panginoon, pero hindi natin siya nagiging mission field. Diba? Parang nagiging insensitive tayo. Na tinitingnan lang natin na magkamaling kapatid natin sa Panginoon, pero hindi natin siya nagiging mission field.
Imbes na nagiging mission field natin, ini-encourage natin yung bawat isa na maglingkod palalo sa Panginoon, tinitignan natin, hinihintay natin magkamali. Diba? Dapat I'm praying for you. Diba? May nakita kang kakulangan sa kanyang disiplina sa paglilingkod sa Panginoon. I'm praying for you. Diba? Hindi yung chichism, alam mo ba? Hindi pala siya nag-devotion. Diba? Nakakatawa, diba? Pag-pray nga natin siya. Diba? Ang pangit naman ng ganun, diba? Dapat, direct to the point, sabihin natin, I'm praying for you. Diba? Nakakatuwa kaya kahit ang pinagpipray mo sa kanya yung correction, diba? Hindi niya naman alam eh. Diba? Yung pinagpipray kita. Diba? Yung marinig mo lang yung salitang pinagpipray kita, ibang klase na yun eh. Kahit anong prayer, ibig sabihin, pag pinagpipray mo yung tao, may pakialam ka. Diba? You care for one another. Ayan. So, prayer reminds us we're not alone. Diba? Pag nagpe-pray ka, nararamdaman mo yung presensya ng Panginoon. Pag nalalaman mong pinagpe-pray ka, nararamdaman mo yung presensya ng Panginoon at yung presensya nung nagpe-pray sa'yo. Diba? Ibig sabihin, may pakialam ang church sa'yo. May pakialam si Lord sa'yo. Ikatlo, fellowship. I want to see you. Hindi ko alam kung sinasabi ba natin to. No? Kasi parang parang ang sweet. Gusto ko na makita. Di ba? Yung mga kapatid natin sa Panginoon. Di ba? Nakikita ko kasi minsan may yung mga previous na picture tapos biglang nag-a-up yung mga dati. Tapos nakikita ko, nandito pala to, no? Yung mga kapatid natin sa Panginoon noon. Bakit kaya hindi natin i-save yun, tapos i-send doon sa kanila? Ganyan. Tapos, doon na i-open mo yung conversation na sana magkasama ulit tayo sa diba? Pag nagkaroon ulit ng ganitong ministry, nag-camp, ganon. Sana magkasama ulit tayo. Namimiss na kita. Diba? Mahirap sabihin yun, no? Baka sabihin may ibig sabihin ka. Diba? So, I want to see you. Pero si Paul, dahil may intimate relationship sila, no, kay Timothy, nasasabi niya, na-express niya yung gusto niyang sabihin. No? Paul long to see Timothy, physical presence matters. Sabi niya nga, physical presence matters. Diba? Kaya importante kasama, no? Nagkakasama sa fellowship. No? It strengthens weary hearts. No? So, minsan, kapag hindi tayo nakikipag-communicate sa mga tao o wala tayong fellowship, kung ano na naiisip natin. Di ba? Pero kapag kasama na natin yung mga tao, di ba? Hindi naman pala ganun. Kaya ang ginagamit din ng kaaway ay yung miscommunication o kaya yung ina-isolate mo yung sarili mo sa fellowship. No? Kaya wag mo i-isolate yung sarili mo kasi mag-overthink ka. Di ba? Sabi mo sa katabi mo, wag mo i-isolate sarili mo. Kasi mag-overthink ka. Yan. So, para maiwasan yung mga isolation na yan, no? Yung mga pag-overthink na yan, no? Makipag-fellowship. Ayan. So, ika-4, empathy. I understand what you're going through. Eto, I understand what you're going through. Lahat naman tayo may pinagtatagumpay, may pinagdadaanan. Pero ayaw nating sabihin. Di ba? Pag nakita natin sa Panginoon, tapos na-expose, tapos sasabihin mo, I understand what you're going through. Talaga? Bakit di ka na-expose? Di ba? Ang hirap sabihin, di ba? No? So, marami nang pinagdadaanan, pero yung tipong sabihin mo sa kanya na nauunawaan mo, yung pinagdadaanan niya, yung pinagtatagumpayan niya. Ibang klase yun. Diba? Yan. Paul knew Timothy's tears. Ministry is not always easy. May mga panahon ng pagluha, discouragement, and even loneliness. No? Siguro na madaanan natin lahat yan. Naniniwala ako. No? Ibig sabihin, kapag may mga bago o meron tayong pananampalataya sa Panginoon, nakakaranas niyan, di ba?
sabihin natin, I understand what you're going through. No? Pagtatagumpayan natin to sa pangalan ni Jesus. Di ba? Alam natin yung greatest advice natin ay magbabad sa salita ng Diyos, magpuri sa Panginoong Diyos. Di ba? Number 5, blessing. You're a blessing to me. Siyempre, gamit na gamit to. Di ba? Ipa-seed faith naman. Di ba? Pa-seed faith naman. Blessing ka talaga, laking blessing mo. Di ba? Yung ninong ng lahat, di ba? Alam niya yan, no? Si Ninong Paul. Di ba? Halos lahat naringgan niya yan. Di ba? Lahat ng tao. Napakasarap na sabihin, marinig, you're a blessing to me. No? Masarap din namang ikaw yung nagsasabi. Di ba? Ano mas masarap? Yung naririnig nyong sinasabi sa inyo, you're a blessing to me, o ikaw yung nagsasabi? Naririnig, di ba? Pero masarap yung sabihin, di ba? Ayan. So sabihin natin yung mga, hindi naman dahil may hinihingi lang tayo, di ba? Presence matters. Yung presensya mo ay nagmamatter. Blessing na yun sa atin. Di ba? Nung alam mong pinagpipray ka, ang sagot doon, di ba? Uy, blessing ka sa akin. Di ba? So, ayun, di ba? We all need to hear that our life matters to someone. Di ba? Napakasarap mag-matter, no? Alam natin nagma-matter tayo lahat sa Panginoon. Pero mas lalo magtitibay yan kung yung buhay mo ipapagamit mo sa Panginoon para malaman ng taong nagma-matter sila sa Panginoon. Di ba? Magpagamit tayo sa Panginoon. If we want to kill fear in the church, we need to cultivate a culture of encouragement. Sabihin nyo nga, culture of encouragement. Speak life to one another. Yeah. Sige, sabihin nyo, speak life to one another. Yan. Ikalawa, we overcome fear by remembering what Jesus has done. So verse 5, hindi ko makakalimutan ang tapat mong pananampalataya tulad ng nasa iyong lolang Luisa at ng iyong inang si Eunice at natitiyak kong nasa iyo rin ngayon. Diba? Paul reminds Timothy of his genuine faith and his godly family heritage. Yung maalala mo yung paglilingkod mong ginawa sa Panginoon. Diba? Sometimes fear takes hold because we forget God's track record in our lives. We forget how has been faithful. He has been faithful to us. Diba? Faithful before. Diba? Ang dami ng pagtataguyod ng Panginoon, pero pag natatakot tayo, nalilimutan natin yung ginawa ng Panginoon sa buhay natin, sa buhay ng mga nauna sa atin. Diba? Paul tells Timothy, your faith is real, not fake, not shallow. Diba? Sabi niya, your grandmother Louise and your mother Eunice raised you in the word. Diba? This is your heritage. Diba? Heritage. Yan. When fears whisper, diba? Pag bumubulong na, yung takot, nasasabihin sa'yo, God can't use you, shout back. Diba? Sigawan mo pabalik. Diba? At ipaalala mo yung mga ginawa ng Panginoon. Yung mga ginawa ng Panginoon kabutihan sa buhay mo. Diba? Remember your testimony. Remember the answered prayers. Remember His provision in the past. Diba? Alalahanin natin lahat yon. Ikatlo, we overcome fear by rekindling the gifts God has given us. Sa verse 6, dahil dito, pinapaalalahanan kita na lalo ka pang maging masigasig sa paggamit ng iyong kakayahang ipinagkaloob sa iyo ng Diyos na tinanggap mo nang patungan kita ng kamay. Ayan, maging masigasig sa paggamit ng kakayahang ipinagkaloob sa iyo ng Diyos. Diba? Fear dims passion. Kapag natatakot tayo, yung nagliliwanag na passion, nababawasan yung liwanag. Diba? Kaya dapat, diba, hindi tayong matakot. Mabuti na lang, no? Si Paul nirebuke si Timothy, sabi, fan into flame the gift of God in you. Diba? Yung sinasabing fan into the flame dyan, no? Sa Greek, ang ibig sabihin niyan, keep the fire alive. Sabi nyo, keep the fire alive. Keep the fire alive.
Yan, kasi yung keep the fire alive, it's intentional. No, it doesn't just happen. Kaya meron tayong 4 ways to keep the fire burning. Number 1, strong in your walk. Yan. So, strong in your walk. Stay close to God through prayer and fellowship. No? So, tayo ay maging intimate sa relationship natin sa Panginoon. Ikalawa, spiritual in your worship. Don't let your service become mechanical. Ito yung mahirap, no? Yung parang mechanical na lang siya, no? Keep it personal and intimate with God. Yung tipong bang ginagawa mo lang yung pagsamba mo sa Panginoon kasi ginagawa din ng iba or ginagawang tradisyon, no? Huwag nating gawing tradisyon, no? Gawin natin dahil intimate yung relationship natin sa Panginoon o personal. Diba? Magpuri talaga tayo, sumamba talaga tayo sa Panginoon sa spirito at katotohanan. Ayan. Number 3 is study in the Word. Now, God's Word is fuel for your spiritual fire. Diba? Kung gusto nating maglagablab palalo yung ating spiritual fire, mag-aral tayo ng salita ng Diyos. Diba? Huwag natin kalimutan ang mga school natin, no? Sunday school, Bible school, di ba? So, doon tayo kasi mas nakakapag-aral, no? Word per word, nahihimay. Yan. Number 4, steady in your work. Stay focused on your God-given priorities. Di ba? Kung anong ministeryong inatang sa'yo ng Panginoon sa balikat mo, di ba? Ay mag-focus ka doon. Yan. Some of us here today had a stronger fire years ago. Di ba? Talagang grabe. Nakita ko yan, na-witness ko yan. Ang daming on fire na on fire. Ang laki ng apoy. Sobrang laki ng apoy sa paglilingkod sa Panginoon. Pero all of a sudden, biglang lumiliit, no? But time hurts or busyness made it fade, no? Yung napakalaking yon ay nagfe-fade. God is telling you today, fan it back into flame, no? Bumalik tayo doon, no? Nire-remind tayo ng Panginoon, no, sa verse na to na ibalik natin, no? Maging masigasig muli tayo sa ating ginagawang paglilingkod sa Panginoon gamit ang mga inatang sa ating mga kaloob, no? Ika-4, we overcome fear by relying on God's strength. Diba? Sapagkat hindi tayo binibigyan ng Diyos ng spirito ng kaduwagan, kundi spirito ng kapangyarihan, pag-ibig at disiplina sa sarili. Fear doesn't come from God, no? Hindi mangyayari 'yon, no? The spirit He gave us is one of power, God's strength in you. Diba? Yung power, God's strength in you. Love doing what is best for others, even when unpopular. Di ba? Kahit hindi ka ibig-ibig, di ba? Dahil binigyan tayo ng Panginoon ng pag-ibig, di ba? Kaya din nating umibig sa hindi kaibig-ibig. Sound judgment. Ito yung self-control and wise decision-making. Kaya stop measuring what you can do based on your own strength. Di ba? Minsan kasi, kaya ko naman gawin di ba? Minsan ganun tayo, no? Ito yung makaya kong gawin, no? Stop measuring what you can do based on your own strength. Measure it by what God can do through you. Di ba? Ano bang kayang gawin ni Lord sa pamagitan mo? Yan. So, church, fear is real, but God is greater. Church, fear is real, but God is greater. Yan, dapat sumasagot kayo. Kaya ang dapat natin gawin, no? Be an encourager. Speak life into someone's life this week. Be mindful of the past. Be mindful of the past. Remember God's faithfulness. Diba, alalaanin natin kung paano tayo tinaguyod ng Panginoon. Paano natin napagtagumpayan ng lahat sa tulong ng Panginoon. Diba? Tapos pag dumating na ulit yung mga pagsubok natin, alam natin mapagtatagumpayan natin ulit yon.
Be active in the present. Be active in the present. Step out in obedience despite fear. Diba? Sumunod tayo sa Panginoon kahit na nagsisinungaling ang takot, nagsisinungaling ang kaaway. Diba? Sunod, be reliant on the Spirit. Don't walk in your own strength. No? Tandaan natin, si Lord ang may kakayanan, di ba? Para mapagtagumpayan natin ang lahat. Hindi dapat tayo nagre-rely lang sa atin. Tandaan natin, di ba? Yung 300, di ba? Ang dami nila dapat. Pero sabi ng Panginoon, gusto kong mag-rely kayo sa akin, 300 lang. Di ba? Minsan gusto natin magyamang, Lord, kaya naman namin eh. Di ba? Pero dadaanin pa rin tayo ng Lord sa malaking challenge. Kasi gusto niyang patunayan na yung Diyos sa pinaglilingkuran natin ay Diyos na buhay. Di ba? Sa buhay natin. Maybe your spiritual fire is low today. God is calling you, fan into flame the gift I have placed in you. Step forward, trust His power.